Ito pong 10,000 na bags ng bigas ng National Food Authority sa mga LGU sa ilalim nga ng Food Security Program. Um, sa harap po ng limitadong paglabas nga ng NFA dito po sa mga bigas for the LGUs, paano naman kaya ito nakakaapekto sa food security po natin? Lalo na may bagong 17% tariff po tayo. Oo, well, matumal ang benta ng NFA. Marami silang stock na nabili, pero mahina ang pagbibenta. Kasi naalala nyo, nag-declare pa nga sila ng emergency para lang Para lang mapayagan mailabas. silang mailabas sa mga LGU. Ang problema, o konting LGU ang bumibili. Oo. Dahil hindi ko alam kung bakit. Kasi baka wala silang budget o kaya mas gusto nilang bumili sa labas. So, ang mangyari na, maraming stock ang NFA. Kaya lang, habang tumatagal, nabubulok yan pag hindi nila mailabas yan. Oo. And nabalitaan pa nga namin na pag pinagiling na yung ibang mga stock nila ngayon, ay durug-durug na dahil sa kalumaan. Kaya nahihirapan din silang ilabas yung mga stocks. No? And then, nag-harvest mabuti ngayon. Harvest ngayon, wala silang masyadong nabili dahil mababa presyo sa labas. Pero nandyan pa rin yung stock nila at may mga bodega, may mga lugar na hindi sila bumili ng palay kasi wala nang paglalagyan. Oo. Punong-puno yung bodega nila. Kulang pa rin sa warehouse. Dalawa yung problema na nakikita ninyo. Yung una, yung na-stock nila na hindi kinukuha ng LGU na nasasayang, and then merong gustong magbenta ng mga farmers, kaya naman nilang bumili, may budget pa sila, pero wala silang warehouse. Oo. Tsaka patuyuan, warehouse at iba pa. So, in the meantime, bagsak yung presyo ng palay ng may mga lugar na 13 to 14 pesos per kilo na lang na sariwa. Yun po ang sumbong ng ibang mga farmers kahapon sa comment section eh. Pero iba kasi yung sinasabi nung NFA dun sa kung magkano yung bili nila sa kada kilo ng palay eh. Yung nga yung medyo dahil parang pinapaasa nila yung magsasaka sa wala naman, no? Parang totoo, meron silang pinapaskin na karatula, namimili ng palay 24 pesos per kilo. Meron nga yun, no? Pero pagpunta mo doon sarado o pila ng mahabang truck dahil konti lang ang nabibili nila. Kahit na ubusin nila yung pondo nila ngayon sa pamimili, assuming meron silang bodega, ang mabibili lang nila mga 5% lang ng ani. 95% pabagsak pa rin sa trader. Kaya hindi naman maganda na pinapaasa nila o binabaling nila yung pag-iisip ng mga tao na nandyan naman ang NFA para sumaklolo. So, hindi nila kaya kahit anong gawin nila.